Welcome back sa aking channel, and for today's video, meron akong i-share sa inyo na pampaswerte para sa darating na bagong taon. So bago tayo mag-start po doon, mag-subscribe na po kayo kung hindi pa po kayo nakasubscribe, and isama niyo rin po ang bell button para lagi kayong notify sa mga bagong video na ina-upload ko. Okay, so mag-start na po tayo. Ito po ang mga kailangan natin. Una, kumuha kayo ng jar or garapon o kaya bowl or mangkok or kahit anong lalagyan na meron kayo. Tapos, kailangan din natin ng coins and money bills. And then, bigas. Dahil ito ay simbolo ng buhay at kasaganaan. And last, dahon ng laurel. Is used for protection, good fortune, success, prosperity, abundance, wealth, and isa din rin itong malakas na enerhiya na makaakit ng swerte, at hindi lang yan, para mapalayas din ang mga hadlang at sumpa. Okay, ganito po ang gagawin. Punuin ng bigas ang jar at ilagay sa ibabaw ang coins, dahon ng laurel at bills. So ayan, so ito na po yung sa akin, ito na po yung nagawa ko. So, kahit anong klaseng jar na meron kayo or lalagyan na meron kayo, okay lang yun. So, ako katulad ko, ito lang yung meron ako. So, ang ginawa ko, pinuno ko siya ng bigas, and then pinatungan ko siya ng mga coins dito sa ibaba. At hindi lang coins ang nilagay ko, nilagyan ko din siya ng mga papel na pera. Ayan, as you can see. Ayan, and then sinamahan ko na rin siya ng bay leaves. Narinig nyo naman na kung para saan ng bay leaves. So, ayan, dahil siya ang magpapa-block sa mga negative vibes, mga curse, ayan, iba-block niya. And then, syempre, ang bay leaves din, syempre, mas, strong sa victory, tagumpay, and then, malakas siya makaakit ng swerte. Kaya, wag niyong kalimutan maglagay ng bay leaves. So, ayan po. So, ipatong nyo lang siya sa tapat ng main door ninyo, or sa kwarto ninyo or sa altar. So, nasa sa inyo kung saan nyo siya gustong ipatong. Basta is, nakatapat siya sa pintuan or sa bintana. Ayun. So, yan. So, yan lang po. And then, meron pa po isa. Hindi lang po ito ang ginagawa ko kada papasok ang taon. At, ito pa, meron pa ako i-share sa inyo na ginagawa ko kada papasok na ang bagong taon. So, ang ginagawa ko, kumukuha ko ng papel, and then nagsusulat ako doon ng aking pasasalamat bago matapos itong taon na to. Susulat ko doon yung pasasalamat ko sa lahat ng blessings na dumating sa akin itong taon na to. Sunod na noon, isusulat ko na yung mga kahilingan ko para naman sa darating na bagong taon. So, after nun, maisulat ko na lahat ng mga wish ko para sa susunod na taon. Magdadasal na po ako ng ng Our Father. After ng Our Father, ang next naman nun, yung isulat ko doon is yung Lord, grant me the serenity. Yung prayer na yun. So, yun. So, yun po yung ginagawa ko. And then, nilalagay ko siya sa ampaw. Then, nilalagyan ko ulit siya ng coins or papel na pera. And then, nilalagyan ko din siya ng butil ng bigas na mga 8 piraso, 8. And then, bakit 8? Kasi, 'di ba yung 8 is infinity. So, kaya 8 na butil ng bigas yung nilalagay ko sa loob. And then, after nun, lalagay ko na siya sa pintuan ng aming kwarto. Ayan. Kahit yung dalaga ko, ganyan na po talaga ginagawa ko. Nagsusulat ako bago pumasok yung New Year. Nagsusulat na ako. Ganyan. And I swear, halos lahat ng pinagdasal ko dun sa papel na yun, natupad. Oo, promise. Natupad talaga lahat. Halos lahat. Kaya hanggang ngayon, nung nag-asawa na ako, hindi pa rin yun nawawala. Ginagawa ko pa rin yun hanggang ngayon. And hindi lang yan, syempre, tayong mga Pilipino, marami tayong pamahiin na ginagawa kada darating na ang bagong taon. Syempre, katulad na lang netong suot ko ngayon. Ayan, syempre, isa to sa pamahiin natin na kada papasok ang bagong taon, magsuot tayo ng polka dots. So, isa yan sa pamahiin ng mga Pilipino.
Kaya kung mapapansin nyo, kada papasok na ang New Year, marami na nagtitindang mga ganitong klaseng damit na polka dots. Kaya ito talaga, binili ko talaga tong damit na to para sa New Year. Ayan. So, ayan. And syempre, hindi lang yan. Marami tayong mga pamahiin, mga Pilipino, lalo na sa pagpasok ng bagong taon. Ano-ano nga ba yung mga yun? So, eto po, panoorin nyo. Kada taon, sinusunod nating mga Pilipino ang maraming paniniwala tuwing bisperas ng bagong taon na ipinasa mula sa nakaraang henerasyon. Bagamat kadalasan ang iba ay pinagtatawanan dahil walang sayantipikong basihan. Ang mga pamahiing ito ay pinaniniwalang makakapigil sa malas at panganib na mangyayari sa pagpasok ng taon, kahit na walang pag-aaral na makapagpapatunay kung totoo ba ang mga kakaibang paniniwala na ito. Sinusubukan pa rin nating Pilipino na sundin ito. Bakit hindi? Tulad nga ng sinasabi ng matatanda, wala namang mawawala kung susubukan, di ba? Narito ang ilan sa mga kilalang pamahiin na ating sinusunod o tinatanggap tuwing bagong taon. Una, punuin ang bulsa ng mga bagong perang, papel at barya. Ikalat ang mga barya sa buong bahay. Pangalawa, magsuot ng polka dots dahil lang kahit anumang bilog ay nagpapahiwatig ng kasaganaan. Pangatlo, maghanda ng 12 prutas bilang simbolo ng kasaganaan para sa bawat buwan. Pang-apat, maghanda at kumain ng pansit para humaba ang buhay. Panglima, ang mga bata dapat tumalo ng 12 beses pagpatak ng hating gabi upang tumangkad. Pang-anim, buksan ang lahat ng ilaw sa bahay upang maging maliwanag ang paparating na taon. Pampito, buksan ang lahat ng pintuan, bintana at mga kahon ng lalagyan upang pumasok ang swerte. Pangwalo, gumawa ng malakas na ingay at gumamit ng paputok upang itaboy ang malas at masasamang espiritu. Pangsyam, maglinis ng bahay bago sumapit ang bagong taon, pampabuenas daw ito dahil mas gusto ng grasyang pumasok sa malinis na bahay kesa sa magulo at maraming kalat. At pang-10, bayaran na lahat ng utang. Pinaniniwalaan ito ng karamihan nating mga Pilipino para raw sa susunod na taon ay mas maaliwalas ang pagpasok sa atin ng pera dahil bayad ang lahat ng utang natin bago matapos ang taon. Kaya bayad-bayad din ng utang kung ayaw mo malasin. O, 'di ba? Ang dami nating mga pamahiin lalo na sa pagpasok ng bagong taon. So, alin diyan yung mga sinunod niyo nung bagong taon? Comment down below. Pero ako or kami, sinunod namin lahat 'yan. Wala namang mawawala, 'di ba? Kung susunod tayo sa mga ganyang pamahiin. So, wala namang masama and wala ring mawawala. Why not, 'di ba? Swerte-swerte. At syempre, ang pinakaimportante talaga sa lahat, samahan niyo po ng pagdarasal, determinasyon, motivation, and sipag para suwak na suwak sa banga ang pagkaswerte mo. So, yan ang pinaka-importante sa lahat. Ayan. So, yun lang mga ka-sunshine yan. Dapat, good vibes lang tayo. Lagi tayong masaya. Ayan, i-let go nyo lahat ng negative nyo para happy kayo lalo na sa darating na bagong taon. So, ayun lamang po, and huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and sama niyo na rin po ang bell button para lagi kayong notify sa mga bagong video na ina-upload ko. So, ayun lamang po, Happy New Year po sa inyong lahat and magkita-kita tayong muli sa susunod na video ko. Bye! Okay, shout out kay Kuya Wills TV.
Shoutout kay Rizaldi Garcia. Shoutout kay Eliza Casan. Shoutout kay Reynandal. Shoutout kay Zlat de la Cruz Talo. And shoutout kay Mia Jacobs.